ang araw na tumakas ang sorbetes. Sa masiglang maliit na bayan ng Sweetville, kung saan bawat kanto ay may tindahan ng sorbetes, may nangyaring kakaiba isang maaraw na hapon. Dapat ay isa lang itong karaniwang araw. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, kinakain ang paborito nilang sorbetes, at lahat ay masaya. Ngunit bigla, sa walang ano-ano, ang mga sorbetes sa bayan ay nagsimulang magpakita ng kakaibang asal. Nagsimula ang lahat kay Timmy. Si Timmy ay nasa Scoops a Lot, ang pinakamagandang tindahan ng sorbetes sa bayan, at umorder siya ng kanyang karaniwang triple-decker cone, chocolate, presa, at mint chip. Pagkakuha pa lang ni Timmy ng kanyang sorbetes mula sa tagakuha ng sorbetes, may nangyaring kakaiba. Ang chocolating scoop ay gumalaw, ang presang scoop ay nanginig, at ang mint chip ay nagsimulang tumalbog taas-baba. Bago pa makalapit si Timmy sa kanyang sorbetes, biglang tumalon ang sorbetes mula sa cone at gumulong sa kalye. "Hoy, bumalik ka!" sigaw ni Timmy, habol sa tumatakas na sorbetes. Pero mabilis na itong nakalampas sa parke. Bigla, ang bawat scoop ng sorbetes sa bayan ay nagpasya na ayaw na nitong manatili sa cone. Ang mga bata ay nagtatakbuhan habol sa kanilang mga tumatakas na sorbetes. At maya-maya lang, ang buong bayan ay puno na ng tumatalbog at gumugulong na mga scoop. Ang mga chocolating chips ay nagtatalunan na parang mga buto. At ang mga sprinkles ay nagkalat sa paligid na parang confetti. Si Lola, na may dalang mangkok ng vanilla na may rainbow sprinkles, ay nanood na namangha ng ang kanyang sorbetes ay naging isang nanginginig na bola at mabilis na gumulong sa kanyang mga paa. "Ang sorbetes ko ay nag-cartwheel," natatawang sabi niya, habang hinahabol ito hawak pa rin ang kanyang kutsara. Sa town square naman, si Emil Freezy, ang driver ng ice cream truck, ay nanonood na parang hindi makapaniwala habang ang kanyang mga ice cream sandwiches ay nagkaroon ng maliliit na paa na gawa sa wafer at nagsimulang magmarcha na parang conga line pababa ng kalye. "Anong nangyayari, Anya?" halos hindi makapaniwala. Habang nagwawala ang mga sorbetes, si Timmy, Lola, at ang iba pang mga bata ay nakaisip ng ideya. Huhulihin nila ang mga sorbetes gamit ang pinakamalalaking mangkok at kutsara sa bayan. Kaya't kinuha nila ang mga higanting mangkok mula sa panaderya ni Aling Muffin at sinimulan nilang saluhin ang mga tumatakas na sorbetes. Ngunit gaano man karaming mga scoop ang kanilang mahuli, mas marami pa ang biglang lalabas at tatakbo palayo. Maging ang mga sprinkles ay mahirap hulihin, lumilipad sa ere na parang maliliit at kumikislap na mga ibon. Nang medyo napapagod na ang mga bata, nakaisip ng bagong ideya si Timmy. Kaya nagsimulang kantahin ni Timmy ang pinakakakaibang kanta na naisip niya. "Sorbetes, sorbetes, bumalik ka dito. Ipinapangako naming kakainin ka, huwag kang matakot. Ikaw ay malamig at creamy, napakatamis. Ibabalik ka namin sa cone, malinis at maayos." Sa sorpresa ng lahat, nagsimulang bumagal ang mga sorbetes. Ang mga chocolating chips ay bumalik sa kanilang mga cone. At ang rainbow sprinkles ay malumanay na bumagsak sa ibabaw. Pati ang mga ice cream sandwiches ay tumigil sa kanilang conga line at tumalon pabalik sa kanilang mga balot. Sa pagtatapos ng kanta, lahat ng tumatakas na sorbetes ay bumalik na sa mga mangkok, cone at mga kamay ng mga bata. Nagpalakpakan ang lahat. Ito ang pinaka-exciting na araw kailanman. Natatawang sabi ni Lola habang dinidilaan ang kanyang sorbetes. "Hindi pa ako kailanman humabol ng aking dessert." Mula sa araw na iyon, ang mga tao sa Sweetville ay laging nagbabantay sa kanilang mga sorbetes, sakaling mag-isip muli ito ng kakaibang ideya. At tuwing may sorbetes na nanginginig o gumagalaw, kakantahin nila ang nakakatawang kanta ni Timmy upang manatili ito sa lugar.